Hello and what's up mga kapitbahay, no? Welcome back dito sa channel ko. Ayan mga kapitbahay, share ko lang sa inyo. Ito maraming kasing nagtatanong nito sa akin. Maraming naku-curious dito sa pfSense natin kung saan nga ba ang kanyang content filtering at saka yung web filtering. Ayan, marami po kasing nagtatry ng pfSense na sinasabi nila hindi daw nila ma-block yung yung ibang website, like for example, YouTube or tag nito. Kasi sa YouTube po kasi marami po kasing maraming public IP kasi naka-dynamic public IP yon. Once na binlock mo yung YouTube mismo, meron pa siyang ibang pinupuntahan or meron tumatagos siya kasi marami siyang pinupuntahang server. Kaya nagtatanong po sila sa akin kung paano nga ba mag-individual na web content filtering or paano mag-individual block dun sa pfSense na hindi mo na kailangan na hanapin yung mga public IP or paano mo i-alias mo. So, marami po kasing way. Kasi alam naman natin na ang pfSense is ang pinaka-the best blocking system niya is yung pfBlockerNG. Ayan, may video po ako niyan. Kung hindi nyo napanood, marami akong gawa na ganyan, no, kung paano mag-block. Ito ngayon, ang katanungan ng kapitbahay natin. Like for example, kasi mayroon siyang DNSBL group, which is binablock niya yung mga fake ads, adware, porn, at saka yung social media nandoon. Ang kailangan po kasi niya mag-block ibang website na hindi nakasama doon. Paano nga ba yun? So, mayroon akong isang blog na pwede mo i-block through DNS. Kasi alam naman natin na ang pfBlockerNG ni pfSense is blocking through DNS siya. Automatic, kahit naka-HTTPS ka, automatic mabablock po yun. Nagtatanong po siya sa akin kung paano nga ba mag-block ng website individual. Pwede mo siyang i-block through DNS resolver, pero kung ayaw mo, pwede mo naman siya i-block doon sa DNSBL group. So, ituturo ko sa inyo kung paano yun yung basic configuration kung paano mag-block nun. Alright, so punta tayo dito sa PC natin. Ipapakita ko sa inyo ang basic blocking, web filtering, sa content filtering ng pfSense pfBlockerNG. Alright, let's go. And ito mga kapitbahay, ito yung PC natin, ito yung pfSense natin. So, ito yung laptop natin, ito yung pang-testing natin. So, kung nyo mapapansin, kunwari dito, itong laptop na to is hindi to naka-add dito sa pfSense natin na hindi siya nakasama doon sa exempted. So, kasama to doon sa mga laptop na may mga naka-block. Ayan, kung nyo mapapansin, pag nag-YouTube ka, ayan. So, hindi siya allowed kapag dito kasi sa office namin, naka-allow yung Facebook at saka yung Messenger kasi kailangan po sa work. So, ang naka-block lang dito is yung mga hindi related na sites like YouTube, basta yung mga movie, gano'n yan. Kung nyo mapapansin, pag nag-google ka, yan, pag nag-porn ka, yan, lahat po yan, naka-block po yan. Basta, yung mga hindi pwedeng website, naka-block po yan. So, mag-example tayo. For example, ito, kunwari, ito, kunwari, ibablock mo yung games, Cartoon Network. Cartoon Network, ayan, kung nyo papansin, ito. Yan, ibablock natin to. Yan. Yan, kung papansin, Cartoon Network. Ayan, kita nyo ba? cartoonnetwork.ca. So, ibablock natin to para hindi nila magamit. For example, sa bahay, ibablock nyo para hindi makapaglaro yung mga anak nyo dito kasi malakas to kumain ng internet kasi online game to Alright, so titingnan natin kung paano mag-block dito. So dito sa pfSense natin, mayroon tayong tinatawag na pfBlockerNG. Yan. Kung hindi kayo familiar, marami akong video niyan. Pag pumunta ka sa pfBlockerNG, so make sure nyo palagi, kasi meron mga nagtatanong sa akin doon sa pfSense nila, naka-enable naman daw yung pfBlockerNG nila, pero bakit hindi gumagana, which is hindi siya nagpa-block. So i-make sure nyo mga kapitbahay na ang pfSense nyo is may rule kayo na, yan, may rule kayo na ganyan, ito. Marami akong vlog niyan. Meron ka na ganyan na kailangan ang DNS na gagamitin nila is 53 lang, which is yung default DNS ni pfSense. Okay, hindi sila gagamit ng iba kasi automatic kapag yung client PC or client laptop or client cellphone, ibang DNS ang nakikita. So automatic hindi gagana yung pfBlockerNG kasi nga si pfBlockerNG is nagbo-block siya through DNS. So ito yung sinasabi ko na isa. DNS resolver. Kung ayaw mo mag-block doon mismo sa pinaka DNS group mo, pwede ka rito. Individual din. Ayan. So, i-return niya sa host. Ayan. So, ayan, katulad yan. Naka-block lahat yan. So, hindi nila ma-access kahit mag-HTTPS sila at saka kahit dun sa
sa app nila hindi gagana. Ayan. So, kung gusto mo, kasi dito, kung ano lang binlock mo is parang web filtering lang to. Ayan. Kapag doon mo kasi binlock sa PF Blocker NG dito, sa DNSBL group, ayan, dito sa group, so di ba may group ka dyan, may porn, may gambling, may fake news, kahit saan dyan na naka-enable, ayan, kung yung pupansin, yung social media ko naka-disable, kasi nga, kailangan namin ng Facebook at saka Messenger, so naka-disable yan. So dito ako naglagay sa porn, ayan, i-add natin dyan yung cartoonnetwork.ca para hindi natin ma-access. Ito yun, kung yung mapapansin, na-access pa natin siya, diba, na-access natin. Ayan. So, ang gagawin natin, i-add natin siya dito sa PFSense natin. So, punta ka lang dyan, DNSBL group, tapos sa porn, edit mo lang. Ayan, sa dulo. Edit mo lang. Tapos, scroll down mo lang sa baba. May makikita ka dyan na DNSBL custom list. Kapag click mo yan, ayan. Kung nyo mapapansin, yan, meron akong ganyan. Kasi eto mga kapitbahay, kung nyo mapapansin, kopyahin na lang nyo, di ba? Kung nyo mapapansin, etong mga link na to, binablock na ito yung YouTube kahit yung YouTube app sa cellphone or sa Android or sa iOS. Ayan. So, yan. Meron yan. So, tingnan na lang nyo. Ayan. Screenshot ko na lang yan. Screenshot nyo lang. Yung mga link na yan, nabablock po niyan yung YouTube. Ayan. Kung nyo mapapansin, dito natin ilalagay. Ayan. Alright, so basta i-make sure nyo palagi na ang client nyo is yung DNS na nakukuha, yung default DNS ni PFSense, which is yung 53, which is yan yung IP mismo ni PFSense. Alright, so add natin dito, Cartoon Network, ayan, cartoonnetwork.ca, cartoonnetwork.ca, ayan, cartoonnetwork.ca. Okay, so sisave lang natin yan, cartoon, tama ba? Tapos double N, network.ca. So save mo lang yan, save. Kapag sinave mo yan, so automatic, kapag nag-add ka doon, isi-save mo, punta ka lang dito sa tab, yan. Sa tab na yan, itong update. Click mo lang yung update. Tapos ito, wag mo lang update na ganyan. Dito ka na lang i-reload mo lang kasi manual yun eh. So, tapos i-run mo lang siya. Kapag ni-run mo yan, makikita mo dito sa baba yan, ipoprocess siya. Ayan, hintayin mo lang na magiging successful. Ayan, so ni-reload niya lahat ng blocking mo na in-add mo dun. So, ayan, sa porn, completed, may na-download siya. Ayan, hintayin mo rito sa baba or hintayin mo na mawala to, ibig sabihin nag-reload na po yun. Kasi pag hindi to nag-reload, so hindi ibabato ni DNS ang bagong, hindi ibabato ni PFSense sa bagong DNS query yung in-add mo dun. So, kailangan mo i-reload para makita niya. Yan. Ganyan mapapansin. Reloading na siya. Ayan. Pag may lumabas na ganyan, assembling DNS database, stop service DNSBL, so okay na po yun. So, ganyan mapapansin, completed na daw siya. Ayan. Quality policy. Ayan, so okay na po siya, di ba? So let's go. Naka-reload na po siya. So titingnan natin dito kung ma-access pa rin natin. Kasi ito, once na in-add mo siya dito sa DNSBL group, once na in-add mo siya dyan, tapos nag-access ka sa ibang client or tinry mo, automatic lahat ng IP na makikita ng in-access mo, automatic babasahin ni PFSense. So, i-add niya ron sa query ng DNS. So, mabablock siya sa blocking list niya. Alright, so let's go. Tingnan natin. Reload. Kailangan mo lang i-close. Incognito tayo. Yan, dito tayo sa incognito. So, Google. So, ulitin natin. Cartoon Network. Cartoon Network. Yan. So, open natin yan. Kanya mapapansin. Diba? Nag-reload siya kasi nababasa niya yung IP pa. Pero once na kinlik mo yan ulit, ayan, sasabihin niya, ayan, nabasa na niya. So, binlock na niya yung Cartoon Network. Balik tayo rito sa isang browser. Tingnan natin.
Wait lang. Close natin. Cartoon Network. cartoonnetwork.ca. Uy, hindi lang nagre-reload to eh. Nababasa pa. So, close natin to. So, dito sa incognito, ayan o. Yung HTTPS mismo na block na niya. So, ayan. So, close natin. Re-open ulit natin yung browser. Tapos, dito tayo sa Cartoon Network. Ayan. Cartoon Network. Ayan. So, wala na rin siya kahit hindi siya naka-incognito. Ayan. Right. So, ganun lang mga kapitbahay. Ganun lang yung basic content filtering ni pfSense. Ayan. Kung gusto nyo na mag-content filtering sa pfSense, i-make sure nyo lang palagi na yung pinaka-client PC nyo is yung DNS nyo na nakukuha is yung DNS mismo ni pfSense. Kasi nga, blocking siya through DNS. Kaya, kailangan, kung ano yung nakukuha na DNS dito sa pfSense, dapat ganun din sa mga client PC mo. So, make sure mga kapitbahay, tandaan nyo po yan, automatic si PF Blocker NG is blocking siya through DNS. Right? So, maraming salamat. Saka, si pfSense, kapag nag-install ka ng pfSense PF Blocker NG, automatic pangkalahatan yun. Nasa sa inyo na po yun kung mag-individual blocking kayo through rules. Pwede po yun sa rules. Marami pong way kung paano. Alright? So, maraming salamat. God bless. Sana may natutunan po yung tropa nating IT na nagtatanong sa akin kung paano mag-content filtering, individual blocking dito sa pfSense. And so, napakaganda po ng blocking ni pfSense pagdating sa HTTPS at saka sa mga ganyang senaryo. Right? So, maraming salamat. God bless and peace. Sana may natutunan kayo today. Thank you so much. Peace.